Yarabulan niya sa'yo, Richard Meda. Gusto ko lang i-share yung pinarenovate kong kwarto mula dito hanggang dito. Bago ako nag-abroad, ito yung dati kong kwarto. Nung nasa Korea ako, kwarto ito ng kapatid ko. Kaya lang, busy siya sa business namin, kaya di na niya na-renovate. Kaya ako na lang nagpagawa nito. Uno, syempre, tatanggalin yung mga gamit. At tatanggalin yung mga hindi kailangan. Yung kwarto ko, gusto ko, minimal lang. Kaya kakunti lang yung mga gamit na ilalagay. Maliit lang yung kwarto ko, kaya ang gusto ko, pumumukhang maliwalas. Pinalitan ko rin yung style ng ceiling, kaya gusto ko kakaiba yung style. Gumamit kami ng mga hardplex at dinesign ng tatay ko yung kisame. Sobrang mahal na mga material na yun. Ang sakit sa bulsa load, pero siyempre mas okay yung pangmatagalan. Kahit masakit sa bulsa, sulit naman. Ayan, konting linis-linis. Pinatanggal ko na rin yung aircon kasi masakit sa mata yung pesto at saka hindi na masyadong lumalamig. Kaya pinalitan ko na lang. At saka yung kisame, hindi masyadong mataas. Yun, nakalagay na yung ilang hardplex. Hindi ko na nabidyohan kasi nakatulog ako ang nilagay nila. Tulog is life. Yung pinakagusto kong ceiling design ay yung cove light. Yung parang nakatago yung mga ilaw, pero visible pa rin yung liwanag ng ilaw. Binili pala namin yung chandelier na to sa Shopee. Ang mura pero mukhang elegante. Ang nagpapaganda talaga sa mga kwarto ay yung mga ilaw-ilaw. Nagpapaganda sa kwarto kaya lang nagpapasakit sa bulsa. Yan, ito yung sinasabi kong ceiling design na nagustuhan ko. O yan bab, stuya bab, ken. Yan. Parapoli dumi bab. Ayun, hindi nakikita yung mga LED light pero makikita pa rin yung liwanag. After ng ceiling at mga ilaw, sa side naman, plastic na tiles lang ang nilagay namin noon. Kasi hindi namin afford yung turay na tiles. Ayun, may nagpautang na sa akin sa pagbili ng turay na tiles. Pag naka-tiles kasi sa sahig, mukha talagang elegante. Pag naka-tiles, pakiramdam ko, umangat na kami sa hirapan kahit kalahating guwit lang. Kahit inutang lang namin yung mga tiles. O yan ba, papulitin yung mayap? Iyan, kasarlesin. Namasilyahan na pala lahat. Nakatulog ako ulit. Tulog is life talaga. Ito pa yung nakakatawa. Walang bintana ang kwarto. Para akong sisiw na nakatira sa itlog. Yung tatlong malaging poder kasi, hindi pwedeng lagyan ng bintana. Yung sa kaliwang poder kasi, dinagdagan ng isang kwarto. Yung sa kabilang poder, isang kusina. At yung isang poder, ay may CR. Kaya no choice ako. Itlog design ang kwarto ko. Pinaritan ko din yung unang design ng pader. Gusto ko talaga yung minimal lang. Aesthetic. Napinturahan na rin pala yung ceiling. At 7th coat na din yung pader. Yung kulay pala ang pintura ay Dorian Gray. Nakita ko lang sa Pinterest at nagustuhan ko. Ayun, konting retouch sa pintura. At installation ng hanging shelves. Ala, po na yung kunwari mo, ano bago pa rin tatambo? Ang linis tingnan ng hanging shelves. Lakas maka minimal. At syempre, ito yung 3-panel painting na ginawa ng tatay ko. Gusto ko yung painting na Korean vibe sa kabundukan. At syempre, dahil vegetarian tayo, gumawa kami ng DIY bed frame. Pati yung head ng frame ay separado. And finally, tapos na ang aking kwarto. Proud ako kasi nandahil sa utang na buo ang kwarto ko. Kaya heto na ang aking newly renovated room. No, I don't want no rest.
turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.